Yeah? Ay nako. I don't care about that. So dito tayo mga kababayan panghuli. Nako ito, masakit-sakit ito mga kababayan, lalo na kapag marinig ito ng mga DDS. Eto. Sabi dito sa Pilipinas Today. Ayan na, Pilipinas Today News. Ayon sa human rights lawyer na si Attorney Nery Colmenares nitong linggo, Abril 20, limitado na umano ang legal option ng kampo ni dating Pangulong Duterte para pigilan ang paglilitis sa kanya sa International Criminal Court. Ito ay matapos ibasura ng ICC pre-trial chamber ang proposal ng British-Israeli lawyer na lead counsel ni dating Pangulong Duterte na si Nicolas Kopma na limitahan ang uri ng identification documents na maaaring ipakita ng mga drug war victim survivor. Inihayag ni Colmenares na maaari na lamang questionin ng kampo ni Duterte ang jurisdiction o ang admissibility ng kanyang kaso sa International Tribunal sa gaganapin na confirmation of charge hearing ngayong September 23, 2025. You have to stop the trial right at the confirmation hearing by claiming question like admissibility or jurisdiction the moment they lose on that argument and charges are confirmed and the trial is set. That will go on. Paliwanag ni Colmenares. Ayan na mga kababayan. Wala na daw ibang magawa ang abogado ni Digong. Kundi, ang panghuli na lang ay questionin ang jurisdiction. Kung meron bang jurisdiction ang ICC na hulihin si Digong, arestuhin si Digong, ikulong si Digong. Diba? Yun na lang daw ang huli nilang maitanong. Bakit? All of this cannot be used by the former President Duterte to exclude him from criminal responsibility. So, the only thing left for them is jurisdiction. So, wala na daw ibang mailaban ang abogado ni Duterte, kundi ang jurisdiction na lang. Kung meron ba daw karapatan ang ICC na hulihin si Digong, arestuhin si Digong, at ikulong si Digong. So, the rest nun, pag-start ng hearing sa September, nga. Sabi ko nga sa inyo, nung birthday ni Digong, pumunta si Sara, si Harry Roque, si Maharlika sa Dahig. Ang sabi, makauwi na daw. Lumipas na ang buwan. Umabot na ng 1 buwan, magdadalawang buwan na ngayon. Hindi pa rin nakauwi si Fentanyl. So, ang mga DDS na 1,000 nakirali doon sa Duterte's Park di umano, yung 1,000 naging 300 na lang. Bakit? Nawalan ng gana. Diba? Nawalan ng gana. Bakit? Ikaw ba naman sabihin ni Sara makauwi na si Digong, ending wala naman. Tapos sinabi pa ni Harry Roque, makauli na naman daw, wala pa rin. Tapos meron na namang nagpakalat ng fake news, nire-raid ang bahay, walang raid na naganap. Ang mga DDS na pagod. Tapos nagpakalat na naman ulit fake news, may raid na naman daw naganap, wala pa rin nangyari. Tapos nagpakalat na naman ulit ng fake news, may raid na naman, wala na naman nangyari. Kung 1,000 DDS sa 300 na natira dahil sa pang-uuto at panluloko nila, ilan na lang matira doon sa 300? Ang matira doon, 5. Yun ay si B1, B2, B3, B4, B5. Ang matitira doon. Yan yung mga tinatawag nilang bobong DDS. Ikaw ba naman ulit-ulitin ka, nire-read. Pagtakbo mo doon, lalamukin ka. Walang read na ganap. Sunod buwan, nire-read, takbo ka na naman ulit. May dala ka ng katul, lalamukin ka pa rin. Pagkasunod buwan, punta kayo kay nire-read. Pagpunta mo doon, walang na-read na naganap, walang nang pangyayaring read. Nilamok ka na, nagbaong ka na ng katul, nagdala ka na ng kumot, nagdala ka na ng unan, nga ka pa rin. Kung ikaw DDS, ilang beses ka ginawang uto-uto, ilang beses ka ginawang tanga, inutil, hampas lupa, putang ina ninyo mga DDS. Sasama ka ba?
Kaya nga sabi ninyo, bangag si BBM, pero mas bangag kayo eh. Biruin ninyo, pupunta kayo doon, unang raid, walang nangyari. Pangalawa, raid na naman. Pangatlo, raid na naman. Daig nyo pa nakainom ng isang galong cocaine eh. Nainom ba kayo ng anesthesia 5 galon, kaya hindi kayo makaramdam? Ganyan na ba kamanhid ang mga utak ninyo? Tandaan ninyo, 20 pesos na lang ang kilo ng bigas, gutom pa rin kayo. Kaya kung nasasabing gutom, bakit? Kung nasa tamang kain ka, hindi ka gutom, hindi ka bangag, hindi ka lutang. Niluloko ka na, 3 beses kang pinaasang may raid. Walang nangyaring raid, nilamok ka na, nagbaong ka na ng katul, nagbaong ka ng kumot, unan, may dala ka pang pagkain, uto-uto ka pa rin, putang ina mo. Diba? Mga sira, mga bangag. Diba? Kung ikaw, DDS, magbabiyahe ka 2 oras mula sa trabaho mo, pupunta ka ng dahig. Makikisali ka doon, tapos magputugtog ka ng bodots doon. Yung trabaho mo doon, contractual ka, iiwan mo kasi a-attend ka ng rally sa dahig, putang ina mo kang DDS ka. Diba? Pagod ka sa trabaho, kakakuskos mo ng tae ng amo mo. Kakahugas mo ng puwet ng amo mo. Kain kang tira-tira, may magawa mo pang magbiyahe ng 2 hours papunta sa dahig. Diba? Kasi nga, bobo ka. Diba, Ma'am Annabel? Juem, mega love shout out. Tapos papaniwalain pa kayo ng abogado niya na makauwi na, malamang wala namang abogadong sabihin hindi makauwi. Siyempre, tatanggalin siya ngayon. Paano siya kukuha dito ng 140 million a month? Diba? Almond Lee, mega love shout out po. Walang makukuha na bayad dito si Kopman. Kung sasabihin niya, wala ng pag-asa si Digong, hindi na makalaya. Aba, paano na yung sahod niya yan? Siyempre, lubos-lubusin mo yan. 2 buwan na si Digong, no? 300 million na yung makukuha mo. Oo. Sa tanang buhay mo, hindi ka makakuha ng ganyan. Sa loob lang 2 buwan. Siyempre, kung ako kay Kopman, paabutin ko 6 months. 140 times 6. Malaki-laking pera yun. Diba? Ito lang masasabi ko sa inyo mga kababayan, kung talagang makauwi si Digong, hindi dapat isabi. Yeah? Kasi pag isabi nyo yan, tapos hindi natuloy, maraming supporter mawalan ng gana. Totoo yan. Diba, mga kababayan? Diba, Ma'am Susan Matthew? Kasabihin mo, makauwi na si Digong, makauwi na si Digong. Kung ako vlogger, paasahin ko yung viewers ko. May manood pa kaya sa akin? Minsan na kasi nangyari sa akin yan. Yung ICC, malapit na. Andyan na yung warrant ng ICC. Anong sabi ng mga viewers, pati mga DDS, pinapanood ako. Yung ICC mo, nasa helmet nakadikit. Yung ICC mo, nasa ilaw. Yung ICC mo, nasa electric fan. Yung ICC mo, nasa rice cooker. Biglang dumating ang ICC, dinampot si Digong. Ang sabi ko, asaan yung mga nagsabi na ang ICC ko nasa helmet? Diba, napahiya sila? Ngayon, ang mga DDS, yung uwi ni Digong, malapit na, magilit ka na ng liig. Putang ina ninyong lahat, mga DDS. Kinalawang na yung panggilit ko doon. Uuwi naman talaga si Digong, huwag kayong mag-alala. Nagbakasyon lang yun, ngunit pag umuwi yun, nakagarapon. Sa tingin ninyo, Digong can accumulate 5 months there in Dahig? No. Mamamatay si Digong doon. Hindi na makahalik, hindi na makakulkog sa puki, wala nang kayakap, yakap na ni Ipe. Hindi na ako. Sabi ko sa inyo, si Digong sasabi, Ipe, putang ina ka, Ipe. Makauwi lang ako, Ipe. Yung asawa ko, Ipe. Andon katabi mo na naman sa Philippine Arena, Ipe. Nako. Alam mo, sa lahat ng iniisip ni Digong si Ipe, concern si Digong kay Ipe. Bakit? Ipe, ako, kilala ko si Ipe. Kapag yumak
niyakap sa babae ang durog. Tanungin ko, sinong katabi ni Ipe ngayon sa Philippine Arena? Yeah. Sinong katabi ni Ipe ngayon sa Philippine Arena? Putang ina. Kakain pa kong balahibo. Alam nyo, mamatay si Digong sa konsumisyon kay Ipe. Hindi siya mamatay dyan sa kaso niya sa ICC. Ang utak ni Digong, gimingaw na kayo kunin mo lit. Gusto na nako asimhuton imong bilatlit. Lit. Imong bilatle humot kay na sa una lit. Amoy kalatutsi lit. Pero si Ipe nagigasimhot-simhot ana lit. Lit. Gimingaw na kay kunin mo lit. Paamo pa. Pasimhuta ra gud ko imong bilatlit. Hindi naman tatayo, tumutin kulit. Simhutin ko na lang yung poke mulit. Ay, utagis na yan. Parinig ko sa inyo hindi mamatay si Digong sa konsumisyon sa kaso. Mamatay yan sa konsumisyon kay Ipe. Eto mga kababayan, parinig ko sa inyo putang inang yan. Hindi tayo fake news dito. Magkonsumisyon si Digong kay Ipe. Ito Duterte. Ito ay Diyos mio Marimar. Basta yung magganyan-ganyan. Style bulok. Ganyan. Style daw ni Ipe, bulok. Totoo. Ito. Mari ako na kilala. Tapos ibig mag-handshake. Huwag ganun muna. Hindi ka naman Diyos. Ginagawa ka lang ng Ipe. Ibahin mo. Ibahin mo na yung style mo. Bulok na yan. Ibahin mo daw style mo, Ipe. Bulok na yan. Basta yung magganyan-ganyan. Style bulok. Style bulok daw. Umiiyak ang kanyang puso. Umiiyak ang sambayanang Pilipino. Dapat sa kanya, ultimo baka bugat. Nakikita ko Ano nakita mo? si Ipe. Philip Salvador. Philip Salvador. Ano? Ang naalaala ko sa kanya, artista siya. Artista nga naman. Mahusay na artista. Maraming salamat, Ma'am Minshu Yamamoto, sa iyong super chat. Thank you so much po, ma'am. Mahusay na artista daw si Philip Salvador. Bakit nga ba siya mahusay na artista? Hindi ako fake news, pakinggan nyo. Pakinggan nyo, Kaya idol ko siya, yung mga sine niya, pinapanood ko. Ano nga ba daw? Tinitignan ko siya kung paano niya yakapin yung mga babae at paano niya inakalita. Paano yakapin daw? Paano nga ba? Aside from the fact that I know he would make a good senator. Yun ang ang naalaala ko sa kanya na parang durog talaga ang babae sa... Durog daw ang babae pag niyakap ni Ipe. Kaya
Ang nangyari, Lapit sa kanya, ultimo mga abogado niya, na isang doktor man lang para palapitin sa kanya. durog nga talaga. Sino ba yung niyakap ni Epe? Durog. Alam niyo, sa totoo lang ako nagsabi sa inyo mga kababayan, si Digong mamatay sa konsumisyon. Sino na kaya kayakap ni Epe ngayon? Hindi siya mamatay dyan sa kaso sa dahig. Mamatay sa konsumisyon. Yun ang totoo. Pagyakapin niya, durog talaga ang babae. My God, I hate drugs talaga. Yan ang totoo. Hindi mamatay.